Pilipinas, mga sangkay, tutulungan na po ng Iran para po sa paglabas ng mga oil papunta sa ating bansa. Nako, pag-usapan po natin ito dahil may balita po tayo tungkol dyan. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Namang kwentuhan tayo ngayon mga sangkay kasi meron pong balita, no? Ang Pilipinas daw po ay tutulungan na ng Iran na makadaan po sa Strait of Hormuz itong mga binibiling oil mula sa Middle East. Ngayon, gaano katotoo mga sangkay ito? Kasi, nakaraang araw, ayon po sa balita, kakausapin daw po ni PBBM yung mga leader ng Iran. Nagtawanan pa nga po nun mga sangkay yung mga DDS kasi sabi nila, mas mataas ka pa kaysa kay Donald Trump na kaya mong kausapin ng galong-galong na laman. Ngayon, eto na ang balita dyan. Pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube at Facebook, syempre. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo po ngayon yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, alam naman po natin ngayon mga sangkay na sobrang mahal po talaga ng oil. 'Di ba? Sobrang mahal ng oil sa Pilipinas, Diyos mio marimar. At dahil po yan sa gera, ngayon may balita po tayo. Nakaraang araw, ito po yung balita, mga sangkay. Pilipinas, makikipag-usap sa Iran para makadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. So, makikipag-usap? Yung iba dyan, mga sangkay, tumaas yung kilay. Paano gagawin yun? Isa ka bang hari? Kahit nga po yung mga presidente, mga prime minister, wala daw pong magawa. Pero ito mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA na makipag-usap sa Iran para ligtas makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Yan ay para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis ng bansa sa gitna po ng gera sa gitnang silangan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. So ito yung balita last day. Okay, may bagong balita din tungkol dyan. Malalaman nyo after po nating panoorin itong balita. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran. Nauna nang nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na itulak ang isang high-level talk sa Iran para makadaan ang Philippine-bound oil vessel sa Strait of Hormuz. So itong ganitong klaseng mga sangkay, level ng galaw ngayon ng pamahalaan ay nasa mga sangkay. Kumbaga, nasa stage po kasi tayo na hindi po natin alam kung paano to i-manage itong mataas na presyo ng oil. Kasi alam nyo, ginugulangan po tayo ng mga sangkay. We all know naman, pag Pilipino, 'di ba? Kapag may pagkakataon para tayo mga Pilipino pagsasamantalahan po talaga. At mismong mga senador, nagulat po sa patong-patong na taas ng presyo ng oil. Tayo lang po sa Pilipinas, sa buong mundo yung ganon, na malala yung tinaas ng oil. Ang bihira. So ngayon, mga sangkay, ewan ko, wala din po tayong magawa dyan. Kasi nga po, dahil sa deregulation law na ginawa mga sangkay o itinatag nung panahon po ni Ramos. So wala pong magawa ang pamahalaan sa mga binibiling oil. Wala na pong control. Kahit kita nyo mga sangkay, kahit anong sabi ng pamahalaan, babaan nyo yung presyo. Walang magawa. Mga negosyante yung nagde-decide. Kasi nga po may batas na hindi po pwedeng mangialam ang gobyerno kapag sila ay nagtataas ng oil. Kaya pag tinignan yung mga sangkay sa data, Pilipinas number 1 sa pinakamataas na presyo ng oil sa buong mundo. Ang lupit, diba? Malaking bulto kasi ng langis sa Pilipinas ang inaangkat mula sa Middle East. Habang higit 20% ng global oil supply
ang dumadaan sa Strait of Hormuz. At yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Umaasa ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw ang relasyon ng dalawang bansa. Ang iniisip ko pa dyan, mga sangkay, di ba close po tayo sa US? Paano kaya tayo pagbibigyan yan kung alam naman po natin, mga sangkay, na ang Pilipinas, dikit sa bansang Amerika. Hindi kaya magka-error tayo dyan, lalong-lalo na may mga EDCA sites po tayo dito. Katunayan, pang-apat ang Iran sa mga top importer ng saging galing sa ating bansa. Okay. At nung nakaraang taon, tumaas ng 81% ang banana imports kumpara sa 2024. Habang hinihintayan, nakaabang na ang Department of Energy sa paparating na 900,000 barrels ng langis. Pagpasok ng Abril, manggagaling ito mula sa mga bansang Malaysia, Singapore, India at Oman. Dahil dito, napalawig ng halos 50 araw ang itatagal ng oil supply ng Pilipinas. We are assured now, but the future of the oil industry is not within our control. Pero, yun pa rin ang problema, Sek, kasi ang taas po talaga ng presyo ng oil. Hindi na po makatarungan yung presyo ng oil ngayon, di ba? Pag dumang ka doon, may 137 na nakita ako na isang oil company, mga sangkay na nagbebenta ng oil. Naknang toko, mapapamura ka kung nagmumura ka, mga sangkay, kasi sobrang taas po talaga ng oil. Naku po. Aminado naman ang Malacanang, mahirap pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo't hindi natin alam kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Pero tiniyak ng Department of Trade and Industry ang commitment ng manufacturers na walang tataas na presyo ng basic commodities hanggang April 16. Lingguhan daw ang magiging pag-uusap ng DTI at mga negosyante matapos ang April 16 para malaman kung ano ang posibleng maging galaw sa presyo. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Sa ngayon, umaapela ng pagkakaisa at pagtutulungan ang pamahalaan sa publiko. So as a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Nagbabalita mula sa front. Okay, siguro ang kailangan nilang gawin dito, gumawa ng batas para, ewan ko di po ako eksperto, mga sangkay, pero yung wala po sa control kasi yung Pilipinas pagdating po sa oil pricing. Nakakaano yung pagdating sa fuel pricing, di ba? Nakakayamot na lang kasi sobrang laki po ng tubo po talaga nitong mga negosyante. Ang lala po talaga, parang wala pong pagmamahal sa mga Pilipino. Ngayon, mga sangkay, nakausap na. Kung yung balita na yun, kakausapin pa lang. Ito, nakausap na po, mga sangkay, yung isa sa leader ng Iran. So, anong nangyari? Handa ang Iran na tulungan ang Pilipinas Uy! Eto na, handa daw pong tulungan. sa hiling nitong padaanin sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis para sa bansa. Ayun. Ayon sa Malacanang, ito ang lumabas sa pulong kanina ni Iranian Ambassador to the Philippines, Yusuf Ismail Zadeh, Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, at Energy Secretary Sharon Garin. Ayon sa Malacanang, hiniling ni Lazaro na ligtas na paraanin ng Iran ang mga Philippine flag vessels para sa kaligtasan ng ating mga marino at para masiguro ang ating supply. Naging bukas daw ang pulong kaya malaki ang tsansang pagbibigyan ng Iran ang hiling ng Pilipinas. Sana. Nakatakda raw makausap ni Lazaro ang Foreign Minister ng Iran bukas. Okay, so mag-uusap pa. May part 2 pa pala ito, mga sangkay. Pero positive yung naging pag-uusap ngayon ng isa sa mga leader ng Iran. So yan po ay magandang development. Sana po magawan po itong
ng paraan kasi nga po nakaawa, no, yung Pilipinas kasi ang lala po talaga ng pagtaas ng presyo ng oil. At ang pinangangambahan pa po dito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Well, ano po ang inyong opinion, mga sanggay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito about sa Biblia, about sa mga nangyayari ngayon, related po sa Bible. I-subscribe niyo po ito, Sangkay Revelation sa YouTube. Then click the bell and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.